iniisip yung kaligayahan niya. Pinagpalit nga sa tita ninyo, hindi ba? Di niyo po siya kilala para pagsabihin siya na walang kwenta. Wala sa ugali ko ang magsayang ng panahon sa mga tao o bagay na wala namang pakinabang sa akin. Kung ano man yung motibo mo, wala akong pakialam. Basta makipagkita ka sa akin. Kasi Victoria, sabihin mo nang gago ako pero baliw na baliw pa rin ako sa iyo. Pag nalaman ni Mami yung ugali ni Tito Efren tsaka yung mga ginagawa niya sa atin ngayon, magkakabalikan si na Mami tsaka si Daddy katulad ng gusto nating mangyari. Sabi ni Tito Efren, pinagtaboyan daw ni Daddy si Mami. What? Nagawa ni Daddy kay Mami yun? Saan ka ba nagpunta? Kanina pa ako hintayin nang hintay sa'yo eh. Dumaan pa kasi ako sa kaibigan ko eh. Ang tagal na namin di nagkita kaya ayun, napatagal yung kwentuhan. Ayoko nang papagod ka o napupuya. Okay lang ako. At saka itong baby natin, alagang-alaga siya. Hindi naman dapat maging masama ang paningin ng mga anak ko sa ama nila. Kahit paikot-ikutin pa natin ang mundo, daddy pa rin nila si Froilan. Pero sa ginagawa mong yan, nagsisinungaling ka sa kanila eh. Dahil di ka nagsasabi ng totoo. Pinoproteksyonan ko lang ang pakiramdam ng mga anak ko. Sigurado ka dyan? O si Froilan lang ang pinoprotektahan mo? Igor! Lola. Mukhang masaya ka, ha? Pasipol-sipol panloko eh. O ano? Ano, Rigor? May maganda bang nangyari sa'yo kagabi? Sabihin na ho nating meron nga. Pustahan tayo. Kahit hindi ako nakakakita, babae yan. Kasi parang mga ngiti mo dyan. Abot tayo nga, ha, Rigor? Lola, ang galing nyo naman maghula. Oo! Kasi Lola, ganito eh. Sinong mag-aakala pagkalipas ng maraming taon, magkikita kami ulit ng dati kong shota? Ito pa, Lola. Lola, ang ganda! Grabe! Sobrang ganda! Kahit na hindi siya yung tatay, alam mo, ikaw talaga ang lakas ng loob mo. Hindi kita kinakayat eh. Eh ano nga magagawa ko? Hindi nga ako mabuntis-buntis kay Froilan. Kaya dapat magpabuntis ako sa iba. Hindi ako pwede maging kampante, Cecil. Lalo na narito pa sa picture si Olivia. Pero kapag magkaroon na kami ng anak ni Froilan, mas magiging malakas na ang laban ko. Dahil alam ko na yun lang ang dahilan para hindi ako iwan ni Froilan. Kung makapagsalita ka naman, parang siguradong-sigurado ka na mabubuntis ka talaga ni Rigor. Ano yun? One time, big time? Nung tinawagan ko si Rigor, sinigurado ko na fertile ako. Kaya dapat lang na mabuntis ako kagad. Eh, paano kung hindi umubra? Ano gagamitin mo nang gagamitin si Rigor hanggang makabuo ka? Ay, nako, Rigor. Ganon talaga ang taong ma-inlove. Ang nakikita, lahat maganda. Walang pangit. Hindi ba? Kasabihan yon na love is blind. Di ba, Rigor? Ha? Siguro nga ho. Lola, ang dami na rin ho kasi nagbago sa kanya eh. Teka. Anong nagbago sa kanya? Teka muna, kailan mo nga pala siya dadalhin dito parang makilala ko at ang mga bata din makilala siya? Lola, ano? Nga ho, hindi ho pwede. Medyo komplikado ho. Mahirap ipaliwanag. Ano kaya nakakomplikado dyan? Alam ko na. Mayaman ang babaeng yon at ikaw naman ay mahirap. Ganon, di ba? Mayaman nga ho. Pero, No. Lola, hindi. Hindi ho yan eh. Hindi ho yun yung problema. Teka. Alam ko. May sabit yon. May sabit yon, Rigor, ha? Tumigil ka dyan. Baka mapahamak ka, ha? Tumigil ka. Akala ko ba, Olivia, tayo na? Pagkatapos, ganitong nagsisimula pa lang yung relasyon natin, hindi mo man lang ako bibigyan ng halaga? Si Froilan pa rin yan naaalala mo? Anong klase yan? Efren, baliwala na sa akin si Froilan. Galit nga ako sa kanya eh. Ang
Ang concern ko lang dito, yung mga anak ko. Naintindihan ko naman yun eh. Na dati yung asawa mo yung naiisip mo. Dati yung anak mo, yung mga bata, dahil nagpapakananay ka sa kanila. Naintindihan ko lahat yun, Olivia. Pero sana man lang, ilagay mo lang ako sa priority list mo. Kahit minsan. Ang sakit nung panaparamdam mo sa akin eh. Hindi mo naiintindihan yung nararamdaman ko, puro sa'yo lang. Sasabihin ko na talaga dapat kay Mami eh. Kaso nung biglang dumating kasi si Tito Efren, parang nagalit na si Mami sa kanya. Faye, wag mo nang ulitin yun, ha? Ayoko nang isipin yung mga pwedeng mangyari sa atin. Yung mga pwedeng gawin sa atin ni Tito Efren. Baka palayasin niya tayo, kaya saktan. Basta manahimik na lang tayo, okay? Ate, Kuya, pwede naman tayong pumunta kay Daddy ah. Yun na lang yung way natin para makaalis tayo dito. Baka naman nagsisinungaling lang si Tito Efren na ayaw ni Daddy kay Mami. Ate, Kuya, si Mami po ba love niya pa rin si Daddy? Kasi po, kung love niya pa rin si Daddy, bakit po nandito siya kay Tito Efren? Does Daddy hate Mommy? Nikki, alam niyo, si Mami, mahal na mahal pa rin niya si Daddy. Pero ngayon kasi may problem pa sila. Pero love na love pa rin nila isa't isa. Niyo tama si Kuya. Nagkasakit si Daddy. And I'm sure na kapag nagkasama na sila ni Mommy, somehow Daddy's gonna feel na may special place si Mommy sa heart niya. Parang tayo lang. Nakasama natin si Daddy noon. He didn't remember us, but we felt that he loves us. What more kung si Mommy, di ba? Wala namang sakit si Mommy. And I'm sure na hanggang ngayon, si Daddy pa rin ang nasa puso't isipan ni Mommy. Ay, Efren, halika, nagluto ako ng paborito mong almusal. Kain na tayo. Di na siguro ako kakain. Meron pa akong meeting. Go ahead. Efren, I'm sorry. Na-realize ko na mali ako. Tinanggap kita sa buhay ko dahil gusto kitang makasama. Alam mo, tama ka eh. Hindi ko dapat sinesentro ang buhay ko masyado sa mga anak ko. Na dapat iparamdam ko sa'yo na nandyan ka. Na mahalaga ka. Na bahagi ka ng buhay naming mag-iina. Alam mo, Olivia, isa lang naman talaga yung paraan para mapatunayan mo yan. Alam mo na rin naman na yan yung matagal ko nang gustong mangyari. Olivia, will you marry me? Efren, alam mo namang hindi pa pwede yun eh, dahil kasal pa ako. Kaya nga kailangan natin na mapaanal yung kasal ninyo, di ba? Ano?
Olivia, na ipaanal yung kasal ninyo ni Froilan? Efren, ewan ko. Ewan mo? Ewan mo, Olivia, bakit? Bakit ewan mo? Baka naman mahal mo pa rin si Froilan, kaya ayaw mo pumayag na magpaanal. Mahal mo pa rin yun kahit na paulit-ulit ka niya niloloko? Kahit na pinagpalit ka niya dun sa pinsan mo? Kahit na wala naman siyang pakialam sa'yo tsaka dun sa mga bata? Grabe ka naman. Efren, hindi ko na mahal si Froilan. Galit nga ako sa kanya. Napakawalang hiya niya. Oh, edi, pumayag ka na na ipaanal yung kasal ninyo. Ha? Please. Siguro nga tama ka. Sige. Sige. Pumapayag na ako. Talaga, Olivia? Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa pagpapaanal. Marami akong kilalang abogado. Gaya ng sinabi ko sa'yo, payag na ako. Pero hindi pa ako ready eh. Ha? Bakit? Pero kailangan harapin mo na ito ngayon. Hindi pa ako handang makipagkita kay Froilan. Alam mo naman kapag kailangan mo ng annulment, kailangan makipagkita ka sa asawa mo. Alam mo naman kahit anino niya kinamumuhian ko. Sana naman maintindihan mo ko, Efren. Huwag ka mag-alala. Naintindihan naman kita. Handa akong maghintay. Mahal na mahal kita, Olivia. Ate, Kuya, naguguluhan po kasi ako eh. Di ba po si Mami at saka si Daddy mag-asawa? Eh bakit po si Daddy, wife niya na si Ate Vicky? Tapos po si Mami naman kay Tito Efren. Alam nyo, you're too young to understand this. Kasi, miski kami, di rin namin maintindihan eh. Di namin maintindihan kung bakit magpapakasal si Mami kay Tito Efren. Bakit ba kasi ganun si Mami? Ganun lang ba kadali sa kanya para kalimutan si Daddy? At handa na siya agad magpaanal. And after that, she's going to marry Tito Efren. No! Hindi mangyayari yan. Hindi ako papayag. Mapapahamak lang si Mami kay Tito Efren. Si Daddy mabait at loving. Kahit nga si Ate Vicky, diba? Minamahal niya. Di katulad ni Tito Efren. Baka sakto niya rin si Mami. Katulad ng pananakit niya kay Kuya Justin. What is gonna happen to us? Oo nga. Paano pag nagkanya-kanya na sila? Tayo-tayo na naman ulit. Shine, that won't happen. I believe that until now, Mommy and Daddy still belong with one another. Saka alam kong hanggang ngayon, mahal pa rin ni Mami si Daddy. We just need to remind her of that kind of love. Yung parang kay Daddy. Ito na po. Okay, salamat. Pesang okay lang yan, ah. Ano, panik-panik lang ang peg? Aaraw-arawin ba yung pagtitest kung buntis ka o hindi? Simula next week, hindi ko lang aaraw-arawin ang pagtitest. Mamaya't mayain ko. Para lang makita kung buntis na ba talaga ako. Mahirap na, no? Mas mabuti lang sigurado. Eh, pag hindi pa rin, Alam mo, blessing in disguise na nakita ko ulit si Rigor. Kahit na ayoko sa kanya, malaki pa rin pala ang matutulong niya sa akin in fairness. At saka, hanggat may pakinabang ako sa kanya, gagamitin at gagamitin ko siya. alam mo, ako yung kinakabahan dyan sa mga pinagagagawa mo, eh. Halika na nga. Oh, halika na.
Bakit niyo naman ako dinala dito? Mami, di ba palagi ho tayong nandito dati? Halos every week ho yata nandito tayo noon. Ang saya-saya natin. Oo nga, Mami. Habang naglalaro kami, binabantayan niyo po kami ni Daddy. Daddy always give me ice cream and balloons. Tapos po, Mami, nagpipiknik tayo sa favorite spot natin dito sa park. Ang saya-saya nga natin, Mami. Kasi kumpleto po tayo. Mami, alam niyo po, yun yung mga special moments po namin. Kasi yun po yung mga araw na kasama po natin si Daddy. Di po namin makakalimutan yun, Mami. Tapos, tatandaan niyo po, palagi po niya sinasabi sa atin kung gaano niya na tayo kamahal. Tapos na ba yan? Patapos na. Ano yun? May sabihin ako sa'yo. Ano yun? Darating na sila. Ano yun? Baka magulo. Napakaswerte ko talaga. Napansin mo, ang saya-saya ng family natin. Imagine yun, binayaan ako ng Diyos ng napakasayang pamilya at 5 mga mabait na anak at isang napakagandang asawa. The perfect wife ever. Wow! Kaya gusto ko magpasalamat. Walang po sa inyo, sa'yo, Ma'am Olivia. Ano ba yan? I love you. I love you too, Froilan. Alam mo, I couldn't ask for anything more. Pakiramdam ko nga nasa akin ang lahat eh. Gusto ko hanggang sa pagtanda natin, ikaw lang ang kasama ko at ang mga anak natin. Kahit malala na ako. Wala na akong ibig. Mamaling ba ito? Kahit lolo ka na. Ako kahit lola ako. Kahit inewan ko lang. Ano ba yan? Nilalanggam kami dun, Mami. So, naiinggit lang. Yaran kayo? Pwede mag-join kayo. Teka muna, mukhang nilalangaw na yung food natin. Kumain na tayo. Kain na tayo! Siguro, umalis na lang tayo dito. Pumunta na lang tayo sa ibang lugar na mas maganda, ha? Mami, teka lang ho. Mami, dito lang ho tayo. Mami, sinadya ho namin dalhin kayo dito para maalala ho natin yung past natin with Daddy. Di ba, Mami, yung happy memories natin? Bakit niyo ba gustong ipaalala yun sa akin? Kasi, Mami, narinig po namin yung pag-uusap niyo ni Tito Efren eh. Mami, gusto niyo na po ba talaga kalimutan si Daddy? Bakit po kayo papayag na po walang bisa yung kasal niyo? Mami, di ba palagi niyo hong sinasabi sa amin noon na sacred yung marriage niyo ni Daddy? Na wala akong makakasira sa promise niyo sa isa't isa when you face the altar. Pero Mami, bakit ko ngayon parang hindi niyo na ho value yun? Ang daddy ninyo ang nagbaliwala niyo. Ng mga bagay-bagay na yun simula nang sumama siya kay Vicky. Siya ang naging unfaithful sa akin. Hindi na nga niya ako natatandaan eh. Tama ang Tito Efren ninyo. Itinabuhi nga ako ng daddy ninyo. Mami, alam naman po namin na nasaktan po kayo. Pero, Mami, pwede pa rin po kausapin si Daddy. Malay niyo po lahat ng misunderstanding lang pala. Mami, di ba mahal niyo pa po si Daddy? Justin! Faye! Olivia. Mga bata. Huwag niyo na sanang pilitin ang mami ninyo kung ayaw na niya. Nakapag-desisyon na siya eh. Kaya't ang dapat,
masanay na kayo na wala na ang dati ninyo. Di ba? Sanayin nyo na rin ang mga sarili ninyo na ako na ang tatayong daddy ninyo balang araw. Di ba? Ako kaya si Joy ni Tito Efren. Ayoko. What if pinayaw niya natin si Mami? Igor, may sasabihin sana kami. Mamili tayo ng mga gamit ng baby natin. Hindi pa masyado pa yatang maaga para bumili tayo ng things for the baby. Ikaw talaga, masyado kang excited. Ba't hindi ka na-excite sa magiging baby natin? Pamamahay ko to. Gagawin ko ang gusto kong gawin. At wala kang karapatang questionin ako. Hindi ako natatakot dyan sa bakal mo. Kakausapin ko muna si Ma'am Olivia at sasabihin ko lahat ng baho mo. Sige, subukan mo nang tapusin na kita ngayon. Paano kung napahamak na si Kuya Rigor? Baka mamaya kung ano na ginawa sa kanya. Yan nga rin yung kinakatakot ko eh. Buntis na siya, bakit may ganito pa siya? Froilan,